Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak, at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinili ng Ama ang pinakamalalim at pinakamatinding paghahayag ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, ang pagsusugo ng kanyang bugtong na anak. Ayon sa Credo ni Zeno, ang anak na ito ay kaisa sa pagkadiyos ng Ama. Liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Kaya hindi mapapantayan ng isang nilikha lamang. May katapusan at kahinaan ang kakayahan ng kahit o sinong nilikha. Samantalang lubos, ganap at pangmagpakailanman ang pag-ibig ng anak, salamin ng pagkadiyos ng Ama. Sa kasaysayan ng tao, si Jesucristo na ang pinakarurok ng paghahayag sa sangkatauhan ng pagkadiyos ng Ama. Likas sa Kanya dahil perpekto siya na ihandog ang lahat-lahat, buo at ganap, pero sa kahinaan ng tao, hindi makita ang kadakilaan ng pag-ibig na ito, hindi matanggap at hindi mapaniwalaan. Gayunpaman, patuloy ang pagbibigay ng sarili ni Jesucristo ng buo niyang buhay hanggang kamatayan. Sa muling pagkabuhay, na ipagkakaloob niyang muli ang kanyang pagmamahal. Minsan sa ating buhay, nasisiyahan na tayo sa liwanag ng pag-ibig ng tao. Paano pa kung ang ganap na pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating buhay?